FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM. 93.9 IFM. IFM Money. Ay, narinig ko na yun na pinapakinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali. Magandang hapon sa lahat ng mga idol at loyalista natin dyan na nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Yes, live na live tayo mga idol sa bagong episode ng Lodi Talks. At ngayong hapon na ito, may makakasama tayong singer, songwriter at tinaguriang OPM Falsetto Prince. Let's all welcome mga idol, si Mr. Jeffrey Cifra! Ayan, magandang hapon po, Idol Jeffrey. Good afternoon, DJ Maui po. At sa lahat po ng nanonood, nakikinig ngayon sa 93.9 IFM. I'm so happy to be here. Salamat po. Yes, at para naman sa mga idol na hindi nakakakilala sa iyo, Idol Jeffrey, pwede ka ba magpakilala sa amin briefly bukod sa mga nasabi ko? Ay, ayan. Sa mga nanonood po, sa ating mga kaibigan na nakikinig at nanonood ngayon, ako po si Jeff Cifra. Ako po isang singer-songwriter. Siguro po mas higit nakilala ninyo ako dahil sa mga awiting na isulat ko tulad ng Pwede Bang Ako Na Lang Ulit ni Ginoong Bugoy Drilon mula sa Himig Handog P-Pop Love Songs 2013 at Prinsesa by V4 Band under Viva Records naman po yun na Yes. ginamit sa teleseryeng Please Be Careful With My Heart. Ayun. Wow! At ito nga, Idol Jeffrey, parang nitong mga nakakaraang araw, dumadaan ka sa FYP Ay, oo ko. nga daw. Kasi nag-viral yung iyong rendition ng Ipagpatawad Ay, thank you mo. po. Salamat po. Grabe, paano mo ba naisip na gawa ng rendition yung kantang yun? Naku, alam nyo po, DJ Maui Posa at sa ating mga manonood at makikinig, isang dekada ko na po siya halos inaawit sa ganung pamamaraan. Matagal na po. Siguro po dahil sa social media rin po at dahil sa ilang mga kabataan na napakahuhusay at mga talented na vocalist na na-inspire nung munti nating version at gumawa sila ng sarili lang rendition kaya po siguro siya nag-viral at this point. Yun naman pala. At dahil nandito ka na rin, syempre, papayag ba kaming hindi ka magsasampol? At kayong mga idol na nanonood sa atin, di ba? Kaya eto na mga idol, wag na natin patagalin pa. Pakinggan natin ang rendition ni Idol Jeffrey ng Ipagpatawad Mo. Ipagpatawad mo aking kapangasan. Iniibig ko sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit parang sa inyo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad nyo, ako may naguguluhan. Di ka masisi na ako ay pagtakan. Hindi na dapat ako pagtiwalaan.
Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit parang sa inyo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad nyo, minahal kayo agad. To all our viewers, our listeners, wherever you are, please sing with us. Minahal kita agad. Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Kay tagal-tagal, sana naman ipagpatawad mo ang malabis na kabilisan ka. Ngunit ang lahat ng ito'y totoo. Minahal kita agad. Minahal kayo agad. Minahal kayo agad. Wow! Wow! Hey, hey, hey. Minahal kayo agad. Oh, thank Yun, you. grabe naman yun. Salamat po. Ay, parang, alam nyo, nakikinig lang ako sa kanya mga idol, pero parang ako yung hiningal. Ako rin. Hiningal ako kasi parang nasa edge ako ng seat ko habang nakikinig sa kanya. Kung sa tingin nyo kayo mga nanonood, na-amaze kayo na ako kailangan nyong mapanood ang live performance ni Idol Jeffrey kasi grabe! Thank you po. Perfect! Salamat po. Maraming salamat. Ayan, grabe. Idol Jeffrey, paano mo nalaman or na-discover na meron kang ganyang talenta? Minahal kita. Ang galing. Siguro kasi nung kabataan ko, mahilig ako manggaya. Mhm. Yung pag may narinig ako sa radyo, nung mga panahon na yun, di ba? Yun talaga yung source namin ng musika, di ba? Radyo, AM, FM. So, talagang doon nakikinig ako, tas nanggagaya ko. So, doon ko siguro na-develop yung tenga ko. Tas doon ko rin nag-develop yung imitation skills. Na kung ano yung Yes. naririnig ko, ina-articulate ko. So, yun, doon siguro nagsimula talaga. So, nagsimula ka lang sa impersonation. Sino yung pinaka-musical influence mo? Oh, alam mo, tatlo yan lagi sinasabi ko. First is ang inay. Ang tawag ko kay Mariah Carey ay inay. Inay. Wow. oo. The mother. Yes, the mother. Always mothering. Yes. Tapos of course, si Miss Shaka Khan. Most of the scatting at saka the placements I do when I mix my voice is Shaka Khan. And then another, of course, Miss Regine Velasquez Alcacid. The queen of Wow. OPM. Yun talaga. Silang tatlo ako talaga. Have you ever been with a stage with her na? Or yun ang pinaplano mo, isa sa mga goals mo? I had the opportunity of singing backup for Miss Kay Brosas in 2018. Tapos si Miss Reg, siyang isa sa mga guests niya. So that was the closest I've been. Wow. Oo, kay Miss Reg. Manifesting sa susunod, do it na. God willing. Yun. God is good. So, sana. Eto, Idol Jeffrey, curious din ako kasi sa tinagal-tagal mo sa industry,
how many years to be exact? I started out, I always say that my breakout year was 2012 because that was when Princesa was released. So, siguro mag-14 na tayo, 14 years na. 14 years. Yes. In that span of time, 14 years, paano mo naalagaan yung boses mo? At first, alam nyo, to be honest, syempre at this age, I'm 43 sa mga taong nanonood po. So, 43 years old na po ang inyong abang lingkod, nakakaramdam na talaga tayo ng voice changes. For a while, nawalan ako ng falsetto, DJ Maui. Ay, Yes, for a year and a half. So the only remedy that I had during that time, sabi nga ng aking mga doktor at saka coaches before was rest, ample rest, exercise, and sleep. Yun talaga. yun. So, thank God naman na Amen. ngayon nakikita ka namin dito at nakakasama, bumalik ang iyong golden Ay, voice. salamat. At eto nga, tinagurian ka pang OPM Falsetto Prince. Yes. Ano yung nararamdaman mo na binigay sa'yo yung title na yon? May pressure ba? Paano mo siya pinapangalagaan? Or kiniklaim mo rin ba sa sarili mo na, okay, sa Pilipinas ako ang OPM Falsetto Prince? First of all, I'm thankful. I'm humbled and I'm thankful kasi syempre sa tagal na rin natin sa industriya para magkaroon ng bumunting pangalan sa sulok natin, di ba? But at the same time, it is somewhat a bit of pressure kasi kailangan hindi mo lang siya gamitin, kailangan mapanindigan mo rin siya, di ba? Yes. At saka hindi naman siya overnight na parang pagising mo, ito na yung pangalan ko, ito na yung bansag sa akin. Hindi, kailangan paghirapan mo siya, may sakripisyo, nakaakibat. So, I'm honored, I'm humbled, but it's also, a responsibility rin to inspire Yes. and empower other upcoming artists to do the same. Yun, thank you naman dyan. Thank Ganda you. ng kanyang mga sagutan no? Nabanggit mo yung about sa mga sacrifice and challenges. Ano ba yung pinaka, sa tingin mo, malaking pinagdaanan mo na napagtagumpayan mo naman apart from the fact na nawalan ka ng boses 1 year and a half? Siguro isa doon yung tipong mga what do you call this? Kasi I'm an artist who's never really become mainstream. That's one thing that I know about myself. I never really had the opportunity to be a mainstream artist whereby I come out of television or regularly seen or heard on TV or radio. So I think that's one of the biggest challenges, to be able to penetrate to a bigger audience. Yes. Diba? Nang hindi ka dumadaan sa mainstream. Tapos dahil nga nagkaroon ng advent ng social media, na iba-ibang mga Eto na. content creating platforms, unti-unti nakapenetrate tayo sa mas maraming tao, sa mas malaking entablado, ika nga. Oo Ayun. nga. And now that you are penetrating those na sinasabi mong hindi mo masyadong naging forte. Yes. Dati, hindi ka nakakalabas sa TV, hindi ka na-interview sa radyo, pero ngayon magkasama na tayo. God. Di ba? Thank you, DJ Mau. Thank And you. then, yung sa pagiging viral mo nga doon sa TikTok, paano mo ngayon hinahandle or paano ka nagko-cope up doon sa bagong mainstream platforms na meron tayo sa panahon ngayon? You know, we were talking about that a while ago Yes. off-air, di ba? At saka Tapos pinutol ko na yun kasi sabi ko kanina, parang nag-i-interviewhan na kami, wala na kami papag-usapan mamaya, di ba? Tapos sa pag-usapan din namin ni Idol Kichi kanina, yan, so parang, I think I just see it, everything that's happening right now is an answered prayer for me. Yes. I'm really in a space of thankfulness and gratitude. Because I prayed for this, I worked hard for it, and God answered me in a way that I did not expect Him to. Yes. Kaya lahat ng nangyayari, mabuti o hindi, lahat ng naibabato sa inyong abang lingkod, maganda man o hindi, bahagi yan ng dalangin ko. Kaya kailangan yakapin ko siya. Kailangan yakapin ko lahat na nauunawaan ko na hindi para sa lahat ng tao ang estilo ko, ang tinig ko, ang itsura ko, ang personalidad ko ay hindi para sa nakararaming tao. Yes. Ang bati ko nga minsan, sabi ko, hindi ako nakaka-love at first sight. Alam mo yun, parang ako yung tipo ng singer at saka boses at estilo na kailangan makasanayan muna. Kasi siguro, medyo overwhelming talaga. Kaya nauunawaan ko yun. Pero ganun pa man, tinatanggap ko siya sa lahat ng kanyang anyo. Kasi pinagdasal ko to eh. Hindi naman porket pag binigay sa'yo, dapat ang makukuha mo lang yung maganda at saka yung mga gusto mo lang. Hindi, lahat tinatanggap ko. Pero ang masasabi ko lang dyan, maganda yung sagot mo Idol Jeffrey, Thank you. pero ang masasabi ko lang, I beg to disagree kasi ako na love at first sight ako Ay, thank sa'yo. you. Oo, Thank you kasi naman. mga idol, pagpasok ko pa lang sa station, ayan, Ay. nag-greet agad. Tsaka kahit hindi niya alam na ako yung DJ na mag-interview sa kanya, good afternoon po, good afternoon po. At yun yung mga kind ng personality na kailangan nating mas makita pa natin Okay. sa
sa media or sa platform na ito, no? Salamat. Kailangan natin ng mga humble at Salamat po. hindi masyadong matataas ang lipat kasi minsan ka nalang makakita ng fresh talent na alam mo yon, marunong silang gumagreet. Ay, salamat Kaya ayun, po. yun lang gusto kong sabihin. Na love at first sight ako sa'yo. Thank Hindi you. mo kailangang sabihin na parang kailangan makasanayan mo na ako ng tao kasi yung personality mo itself, the way no na i-bring up yung sarili mo, nakaka-inlove na Ay, thank mismo, you. di ba? Salamat po. And given that, ano naman yung gusto mong ma-associate sa pangalan mo kapag napapakinggan ka ng mga tao? Mm-mm. Oo nga. Alam mo kasi, sabi ko nga, before, as a songwriter, siguro kahit papano, I've made my mark. Hindi man malalaki yung mga awiting na gawa natin. Pero in my own respect, parang kahit papano, I've made my mark as a songwriter. But now, I'm beginning to slowly make my mark as a singer. Yes. So I'm very thankful for that. Siguro, I'd like to be remembered as an artist who took the risk. Mm-mm. Who took the risk to stay true to what they do. As I always say, my voice may be all over, but my heart will always be in the right place. So Wow. yun yung gusto ko maalala ko na yung puso ko lagi nasa tamang lugar. Hindi man lagi siyang maganda yung articulation, yung execution, but my heart will always be in the right place. Yun, ganda naman nun, Ganda idol. yun. Tsaka alam mo ang sinasabi nila, there are perfection dun sa mga imperfection Yes. or sa mga flaws. So, every performance, kahit hindi man perfect yung pagkakasabi ng ganito or ganyan, kasi yun yung nagpapayunik eh sa isang True. bagay kapag may flaws siya. True. 'Di ba? And let's talk about your singing style Thank or you. sa style mo mismo kasi it's very distinct kesa sa mga napapakinggan natin ngayon. Hindi naman sa pag-ano, pero minsan kasi may tendency na kung ano yung mag-trend na singer, kung sino yung mag-trending na singer, bukas makalawa, yun na yung parang tunog Yeah. na Oo. maaano natin, maririnig natin. 'Di ba? Eh, ikaw, paano ka naging true to yourself na, okay, ito yung singing style ko, ito yung gagawin ko, and share mo sa amin kung paano mo siya na-discover. Siguro DJ Maui, kasi nung bata ko, I naturally gravitated towards singers like Mariah, Whitney, or Miss Reg, Celine, Aretha. So parang meron talaga akong puso para sa, alam niyo po yung kulot-kulot ng boses, sa matata, yung mga galan. Oh, galing. So meron akong natural gravitation and attraction towards these kinds of styles. Mm-mm. So, through it all, nadadala ko siya kahit hindi ko sinasadya. Like, ipagpatawad mo, over the years, kasi it's been so long since I've been performing the song. Yes. Isang dekada na nga po, tulad ng lagi na sinasabi, naging muscle memory na siya. So, before, nag-aalangan pa ako. Kasi syempre, may mga nagsasabi na hindi mo dapat gawin, hindi dapat ganyan. But then, I really had the opportunity to work with encouraging musicians Yes. who tell me na parang if you change how you feel, if you sing differently than how you feel and where you're supposed to go, then it would not be you. Mm-mm. Lagi nilang sinasabi sa akin yun. Eh, ang singing, ang pag-awit, ang musika, dapat nanggagaling sa isang espasyo ng katotohanan. Yes. You always have to come from a space of truth. Mm-mm. When you perform, you have to stay to your truth kasi yun yung ibabahagi mo sa mga taong nakikinig at nanonood. Kailangan ng pag-share nyo, pagsaluhan nyo ay katotohanan. Mm-mm. So, I stayed with my truth all these years. Tapos, na-develop ko siya kasi, syempre, working with different musicians from different genres, iba-iba na yung naririnig mong mga behavior ng instrumento. And mostly, yung mga kulot, yung mga Yung mga riffs, kulot-kulot. yung mga runs na ginagawa ko is mga narinig ko from different musicians. Wow. Minsan from the keys, na yung pag nag-keyboard solo yung mga musical director namin, or pag nagsosolo yung mga gitara, doon ako nai-inspire. So until, kahit yung mga roll ng bass, yung mga roll, mga bass rolls, yung mga ganon, or drum roll, kasi it's rhythmic, kumukuha rin ako doon. So yun. So, is it safe to say na parang all these years, nag-self-taught ka talaga? Inaral mo talaga personally? Yes. Wow, Oo. grabe. Iba na yung mga, minsan na lang yan once in a lifetime na lang yan. Kasi meron na tayong mga tinatawag, di ba, ng mga vocal coach. Yes. No shame naman sa mga singer na nagpapa-vocal coach. Pero iba kasi rin talaga yung respeto ko sa mga taong inaaral nila personally yung craft nila. Thank Tapos you. from that learning, ayun, nasa-share nila sa ibang tao and look at you now. Oh, thank you. Diba? Thank you. Nandito ka na ngayon. Thank you. So,
sa tinagal-tagal mo dito sa industry, ano naman yung masasabi mong, okay, I made it? Ooh. Wow, oo nga, no? Oo. I've never thought of it that way. I mean, I'll be honest, like, I always think that I'm still a work in progress. Mhm. Although anytime I'm ready to retire from the industry, parang I always say that na parang okay na ako siguro, parang ganon, parang gusto ko na mag-focus sa ibang bagay. Pero I've always thought na I'm still a work in progress. Wow. Yun yung lagi ko naisip na ang dami-dami ko bang pwedeng matutunan. Nagtatanong pa rin ako sa ibang mga musikero, artista, na anong palagay mo sa ganito, sa ginawa ko, anong palagay mo sa kantang ito. I think kasi, I think that's really one of the characteristics that artists must have in them. It's the hunger to learn. Yes. And to be taught. Yes. You have to be, na parang, uy, turuan mo ko. Uy, ano ba to? Ano ba tong maganda? Kasi I feel like, and I want to share this with people na there's no shame in saying that I don't know and I am not sure because Yes. each question is an opportunity for us to learn. Yes. Yun. Oo, kasi pag naging masyado kang egoistic na magpapanggap kang alam mo yung isang bagay kahit hindi naman, 'di ba? Doon ka talaga mapapahamak eh, Oo, 'di ba? totoo. You're never too magaling or Totoo yan. too mahina for something, 'di ba? Kung may kailangan kang malaman, magtanong ka. Totoo. 'Di ba? Kung feeling mo naman ikaw yung mas nakakaalam, ituro mo sa iba. Totoo. 'Di ba? So since ikaw ay isang singer-songwriter, ano naman yung pinaka-personal na kanta na nagawa mo na? Oh, wow. Yes. Kasi lahat naman kasi sila is born out of personal experiences. Mm-mm. Kasi I think it's easier, not easier, but it's more organic to write words and Mm-mm. melodies when they come from experience, from certain moments of truth. Pero kasi pwede bang ako na lang ulit is really a personal song for me. Because I meant every word when I was writing it down. Na totoo siya. So I think that's one of really the most personal song that I've read. And also I must say, kapag kapiling ka. Kapag kapiling ka is the theme song of Limited Edition starring Jo Yes. Marie Angeles and Andrew Gan. During the pandemic, it was a viral online series. Oo. Grabe. Oo. So it's from Barangay TV. Of all the songs I wrote, that was my dad's favorite. Oh. Yeah, so he's no longer with us. So parang Mhm. that song, he would always tell me, oh, don't give it to anybody ha. Gusto ko ikaw magkanta niyan. Bago mo i-endorse sa ibang tao, ikaw muna yung kumanta. So may space talaga yung kapag kapiling ka sa puso ko. Yan. Mm-mm. And in the following years, nakikita mo pa ba yung sarili mo na nagpo-produce ng mga kagayang awitin kagaya nito? Yung passion ba sa pag-singer, songwriting, ay nandyan pa din? Oh yes, I think kahit siguro unti-unti na akong maglelo, nandun pa rin kasi yung pagmamahal mo sa craft mo eh, the love for your craft. In fact, right now, may mga kausap ako mga upcoming singers na yun nga na would be recording my songs. So yun, I'm very happy with that. So Congratulations! I thank you. Pwede ko lang pa siya pwede i-announce pero marami na tayo. Siguro a handful of upcoming artists who are, interested in doing my songs. So we're in the works. So kahit siguro wala na tayong masyadong nasa limelight or spotlight, itutuloy pa rin natin. And kapag ready na, promote mo dito, Yes, di oo, ba? thank you po. Salamat. Oh, eto na mga idol, alam kong medyo suiting talaga yung boses naming dalawa. Di ba nga? Dalawa. Di ba nga? O baka si Idol Jeffrey lang. Eto na mga idol, alam kong medyo inaantok na kayo dyan. Kaya haharanahin muli tayo ni Idol Jeffrey. Handa na ba kayo mga idol? Kasi ako handang-handa na. Thank you. Eto. Pwede bang ako na lang ulit ang ngalang lagi mong nasasambi? Baka sakaling magbago takbo ng isip mo, kaya tinatanong ko na, baka kasi pwedeng ako na lang. Pwede bang subukan pang isa
Baka naman ako'y mahal mo pa. At kung wala nang damdamin sa akin, ayos lang, hindi ako magagalit. Pero baka pwedeng ako na lang ulit. Hayaan mong ika'y tulungan ko, hanapin ang lugar sa puso mo. Siguro kahit konti pa ako'y may daratnan. Buhayin ang nakaraan, ako sana'y pakinggan. Dinggin mo ang hiling ng puso ko. Nananabik ang buhay ko sa'yo. Araw-gabi, wala akong ibang hinihiling. Magbalik na sa aking piling. Baka kasi pwedeng ako na lang ulit. Hayaan mong ika'y tulungan ko, hanapin ang lugar sa puso mo. Siguro kahit konti pa ako'y may daratnan. Buhayin ang nakaraan, ako sana'y pakinggan. Ako sa inyo ngayon'y nagtatanong, mahal pa ba ako hanggang ngayon? Baka kasi ang oras natin ay lumipas na at ang kahapoy bumalik. Baka maisip niyong ako na lang ulit, nananabik sa'yo halik. Pwede ba sana ako na lang ulit? Ooh, yeah. Ay, salamat po. And that is our OPM Falsero Prince, Jeffrey Cifra, mga idol. Isa pang palakpakan. Isa pa ulit. Kasi deserve niya. Ayan, maraming salamat, Idol Jeffrey. Ito, para sa lahat ng mga idol at loyalista nating musikero na nangangarap din na mapansin, lumago at maging successful sa music industry. Ano yung masasabi niyo sa kanila? Keep on doing what you do and always remember to stay true to who you are, kasi mabuti na yung kamuhian ka nila sa katotohanan mo kesa mahalin ka nila sa isang bagay na hindi naman totoo. Kesa maging napakahalaga. plastic ka sa sarili mo, no? Yes, kasi you don't owe anybody your happiness but to yourself. Hindi mo siya pwede iasa sa ibang tao. Yeah. Kaya kailangan yung ibabahagi mo sa tao, sa audience mo, sa mga kasamahan mo yung katotohanan mo, at mahahanap mo yung mga tao na magmamahal at susuporta sa'yo. Wow, tama yan mga idol. Sabi nga nila, kung pakiramdam mo ay hindi ka nag-grow sa isang environment, baka it's time to let go of those people at dun ka sa mga taong natutulungan ka. Yes. At napapakita mo talaga sa sarili mo kung sino ka talaga. Di mo kailangan magpanggap. That is true. Yun. Thank you so much, Idol you. Jeffrey. At nabalitaan ko na meron kang upcoming event. Yes. Ayan, sige. Imbitahan mo yung mga lahat ng mga idol natin dyan. Ay, salamat po sa ating mga kaibigan. Meron po tayong upcoming Valentine special event that's happening tomorrow,
February 14 at Brittany Hotel, Villar City. It's called Hearts and Moments. Hearts and Nandun po ang Moments. inyong abang lingkod, Jeff Cifra, kasama of course ang aking mga anak-anak at makikibigan, social Yes. media sensations, Justin Toller, and of course, Mm. John Andrew Ross will be joining me tomorrow once again. That's February 14 at Brittany Hotel, Villar City in Bacoor, Cavite po. Yun. So, just visit our Facebook pages. Ang Facebook page po ng Brittany Hotel Villar City and our own Facebook pages for more details on how you can join us during that night. Yun. Thank you so much. How about your song? Saan ba nila pwedeng i-stream yung mga kanta mo at mapakinggan? Oh, yes. Thank you. Once again, just follow me on Spotify. I have a Yun. Spotify page. That's Jeff Cifra. At doon po makikita ninyo ang ating mga compositions. Currently, we have around 24 songs on Spotify, Apple Music, and iTunes. And of course, Amazon Music na available for streaming. Mga sinulat at nasulat ko po or I've written and co-written with other artists over the Yun. years. So sana po ay makita ninyo yon at mapaunlakan ninyo, masuportahan. At ang aking mga social media accounts of course ay at The Jeff Cifra. That's TheJeffCifra on TikTok, Instagram. Yun po ang ating handle. At sa Facebook naman po, meron naman pong blue check kaya madali rin po makita Jeff Oo, Cifra. verified. Yung Opo. verified lang ang inyong ipa-follow. Yes po. So yun po. Ayan. Yun. Thank you so much, Idol Jeffrey. At thank you so much sa lahat ng mga idol natin na bumabad at tumutok sa ating Lodi Talks ngayong hapon. Muli ako ang inyong lingkod, ang inyong Jensen DJ. Wala nang iba kundi si Maui Posa. Dito lang sa 93.9 IFM ay narinig ko na yun. And on air tayo mga idol 4 to 6 p.m. sa Throwback to Back Hits.